Amen. Praise God. So welcome po mga kapatid sa Jesus Our Abundant Life Church. Dito po ipinapangaral po natin ang ebanghelyo ng biyaya, yung mabuting balita ng purong mensahe ng tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Kung ikaw ay hindi paligtas, maliligtas ka. Kung ikaw naman ay ligtas na, ikaw ay lalakas, lalalim sa pagtitiwala sa Panginoon kung pananampalatayanan mo si Kristo. And you're going to believe the finished work of Jesus. So, ituloy na po natin mga kapatid ang ating pong Freedom in Christ expository series on the book of Galatians. Pag sinabi po natin expository series, ang kaibahan po nito mga kapatid sa topical po, halimbawa ay may topic ng love. Tapos maglalagay lang po tayo ng mga maraming talata tungkol dun sa love. Buo na yung sermon. Dito po sa expository series mga kapatid, iniisa-isa po natin yung mga talata. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang lusot. Ayan. Tsaka hindi mapapagbintangan si pastor na nagpapatama. Bakit? Nadaanan nandoon yung talata. Amen mga kapatid? So ready na po tayo? Freedom in Christ. Sabihin nga po natin, freedom in Christ. That is what we have because we have already believed in Jesus. We have already trusted in His finished work. So what have we learned so far mga kapatid? Para po sa mga bago at para po sa mga bisita natin, ano po yung natutunan na natin? Ulitin lang po natin from chapters 1 and 2. We learned mga kapatid about the gospel of grace being defended. Isa lang po ang gospel. The gospel of grace. Ano po? Ito po ay dinipensahan ni Pablo. Sinabi po ni Pablo doon sa mga Judaizers na tama ito. Ito ang nag-iisang ebanghelyo ng biyaya. Tapos sa chapters 3 and 4, by the way, nasa chapter 3 na po tayo. So, dito po sa chapters 3 and 4, we are learning about the gospel of grace being described. Sabihin nga po natin, defended, described. And so, kung nandito po, kasi po rin nandito noong last Sunday. Praise God. Ano po? Last Sunday, natutunan po natin na ang Abrahamic Covenant. Ano po itong Abrahamic Covenant? Ito po yung foretaste of grace. Ito po yung patikim ng biyaya. Kapag ikaw ay nagbabas, pagsakay mo sa bus, di ko alam kung mayroon pa rin umaakit ngayon ng mga nagtitinda ng mga mani, nagtitinda ng buko pa, sinasabing, patikim lang, patikim mo. Umaasa sila, natitikim ka, doon sa maliliit na hiniwa nila, at kapag ikaw ay natikim, yan ay bait. Bakit? Sapagkat mahihiya ka na, tumikim ka kasi. Ano? So sasabihin mo na, dahil natikman ko na, pabili ng isa. Ano? So, yung pong Abrahamic Covenant, it was a foretaste of grace. Ito po ay patikim lamang ng biyaya. At ito po, ayon sa napag-aralan po natin, tunod Pastor James, hindi po ito napawalang bisa ng kautusan. The law is not greater than grace. In fact, basahin nga po natin yung huling line. Grace is greater than the law. Amen mga kapatid? So, ang biyaya ay mas dakila, mas makapangyarihan kaysa sa kautusan. Now, pag-usapan nga po natin konti itong kautusan na ito, maging malinaw po sa atin mga kapatid, ang tungkol sa law. Para hindi po tayo nagpapapaniwala sa katuruan ng mga Judaizers doon sa Galatians at nang maiwasan po natin yung tinatawag po nating mixture teachings. Ano nga po ulit yung mixture teachings? Ikaw ay ligtas na, niligtas ka na ng biyaya ng Diyos, pero natakbo ka pa rin kay Moises. Ano? When you go to the law, you are flirting with Moses. And that is cheating on Jesus. Bakit? Sino po bang namatay sa krus? Si Kristo. Pero nung ligtas ka na, bakit natakbo ka doon sa kautusan, sa performance mo, no? Para patunayan kay Kristo na ikaw ay ligtas na. Hindi. Sabi mo sa katabi mo, everything is all about Jesus. Lahat ay tungkol kay Kristo. Pero pag-usapan po natin yung law ngayon. Para mas maintindihan na po natin at nang makamove on po tayo. No? Kasi alam na po natin, may idea na tayo at mayroon tayong teaching about the law. No, pag-usapan po natin ngayon yung mensahe natin na pinamagatang Getting to know more about the law. No, kapag nabasa niyo yan sa Facebook this week, sabihin, naku, si pastor magtuturo ng law. Opo. Tuturo ko po kung ano po ang tungkol sa law at nang mas ma-appreciate po natin ang grace. Amen mga kapatid? And so, sama-sama po nating basahin yung Galatians chapter 3, 19 to 22. Sabayan nyo na lamang po ko sa mata. Galatians chapter 3, 19 to 22. Ito pong ating teksto ngayon. Why then was the law given at all? It was added because of transgressions, until the seed to whom the promise referred had come. The law was given through angels,
and entrusted to a mediator. A mediator, however, implies more than one party. But God is one. Sabi sa verse 21, is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that would impart life, then righteousness would certainly have come by the law. Last verse. But Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. Tanong mo yung katabi mo, ready ka na? Amen, no? Ngatain po natin itong teksto natin ngayon, 4 na talata lang. As we get to know more about the law, mga kapatid, let us learn, Roman numeral number 1, the role of the law. Sabihin nga natin, the role of the law. Kukunin po natin yan sa verses 19 and 20. Ang Tagalog ng the role of the law, ang papel ng kautusan. Okay? Sabi po sa verse 19a, yung unang bahagi, why then was the law given at all? Po, why then was the law given at all? Para mas makuha pa po natin, sabi sa Filipino Standard Version, kung gano'y, bakit ibinigay pa ang kautusan? Sabi po sa isang translation, ang Biblia, ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Iba't ibang translation po yan, sinasabi lang po yung iisang thought. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Sabi po ng ang salita ng Diyos, kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Napansin po natin mga kapatid, no? Why was the law given at all? Bakit ibinigay? Ano ang kabuluhan? Ano ang silbi? Tinatanong po ni Pablo kung ano ang papel ng kautusan. What is the role of the law? Now, sa pagtatanong po na ito ay tinutuligsa ba ni Pablo ang kautusan? Sa pagtatanong ba na ito mga kapatid ay binabatikos ni Pablo ang kautusan? Pinag-aalinlanganan po ba niya ang kautusan? Sinasabi po ba ni Pablo na hindi ito kailangan o kaya ay sana hindi na lang ito ipinagkaloob ng Diyos? Siyempre po hindi. Hindi po niya binabatikos, hindi po niya tinutuligsa ang kautusan. Pero walang dudang ito po ang akusasyon na ibinabato po kay Pablo ng mga Judaizers. Gaya po mga kapatid, no, sa panahon po natin ngayon, tayo po na nag-aaral ng grace, no, ng gospel of grace, ito po ang ipinaparatang sa atin ngayon na mga ayaw mag-aral ng tungkol sa ebanghelyo ng biyaya. Ito po ang ipinaparatang, ibinabato sa atin ng mga ayaw umupo at mag-aral ng purong mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Kaya sinasabi nila, kayong nag-grace, tinutuligsa nyo ang kautusan. Kayong nag-grace, binabatikos nyo ang kautusan. Kayong nag-grace, pinag-aalinlanganan nyo ang kautusan. Kayo ay nagtuturo ng antinomianism. You are against the law. No? But there is no way, sabihin mo nga, there is no way. There is no way, mga kapatid, natatalab po ang mga bintang na ito kay Pablo. At sa atin ngayon. Bakit, mga kapatid? Because Paul clearly explains the role of the law. Ano po ang role ng law, mga kapatid? Para mas maintindihan po natin, letter A, let's look at its intention. Sabihin natin, intention. Tuloy po natin yung talata. Ano ho? Sabi po doon sa talata, it was added, ito na, yung intention, because of, what? Transgressions. Until the seed to whom the promise referred had come. Okay? Kung ang kaligtasan po mga kapatid ay sa magitan ng pananampalataya, even nung panahon pa po ni Abraham, ang nakakalito, bakit idinagdag pa ni Lord yung law after 430 years? Kung ang kaligtasan din naman pala ay by faith, bakit kinailangan pa ng law? Sabi po sa ERV, easy to read version. So what was the law for? The law was given to show the wrong things people do. Gets? Gets po natin mga kapatid kung bakit idinagdag yung law? Para ipakita daw yung transgressions. Ipakita mga kapatid yung wrong things that people do. There is the intention of the law. Ninais po ng Diyos na bigyan ng mga Israelita in particular, kasi sila po yung kausap, at ang lahat ng tao in general ng maliwanag na larawan ng kanyang standards.
o ng kanyang pamantayan na in the end, nasumpungan na hindi naman po nila na isa katuparan. Ano po ba yung word na transgression na yun? Kasi sabi ng verse, it was added because of transgressions. The word transgression is from the Greek word parabasis, na ang ibig sabihin po ay an overstepping. Sino po naglaro rito ng piko? Sino po ang na-dead? Because you overstepped dun sa space provided. Sino po naglaro rito ng step yes, step no? Okay, pati ako naglaro rin ako noon eh. No? Pero ikaw ay hindi makapagpapatuloy when you overstepped. You transgressed. Ano? Yung po yung ibig sabihin nun, an overstepping, paglampas, dapat nandoon ka lang, nandito ka lang sa space na ito. Kaya nga po, ang pato namin noon, para hindi po gumugulong, balat ng saging. Subukan. Pag balat ng saging yung pinato mo, pag bato mong ganon, dikit ka agad. Kaya, kailangan lang magaling kang tumansya. It is an overstepping. Ano po ibig sabihin ng transgression? Parabasis. It is a deliberate going over the line. Parabasis, transgression is the willful disregard, the breaking of God's law, which defies His drawn lines, boundaries. Sa Tagalog, sadyang pagbaliwala sa utos ng Diyos at pagsuway sa kanyang mga itinakdang hangganan. A going aside, a deviation, paglihis. Sino po rito mga kapatid sa buhay mo, nagawa mo to? Praise God. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, kababait ninyo. Langit kagad ang punta ninyo. Ulitin ko po mga kapatid ha. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong maging honest. Sino po ang nakagawa ng transgression sa buong buhay mo? Praise God. Sige, taas lang po kamay. Hahanapin ko po yung mga hindi nakataas eh. Tayo pong lahat mga kapatid, nakalampas. Amen mga kapatid? Tayo pong lahat mga kapatid, sadyang nagbaliwala sa utos ng Diyos. Sumuway sa mga itinakda niyang hangganan. Lumihis sa naisin ng Diyos. Okay? Sadya naman mga kapatid, no, na bago pa ibigay ng Diyos ang kautusan, nagkakasala na ang tao. Ano na una? Pagkakasala ng tao o kautusan? Pagkakasala ng tao. Genesis pa lang, nagkasala na po ang tao. Kailan dumating mga kapatid yung kautusan? 430 years after ni Abraham. Doon pa lang dumating yung kautusan. At kaya dumating yung kautusan para sabihin sa mga taong nagkakasala ka. That is the intention of the law. Kasi noon pa man, nagkakasala na ang tao. Romans chapter 5 verse 13 mula po sa easy version. Before God gave His law to Moses, people did wrong things. Tama po ba? Sin was already there in the world. Nandun na po ang kasalanan. So ipinagkaloob po ng Diyos ang kautusan upang ipakitang mga makasalanan ng Israelita in particular, and makasalanan ang lahat ng tao in general. Ang problema mga kapatid, nalinlang po ni Satanas ang tao. At sinabi ni Satanas sa tao, kunin mo yung kautusan, sundin mo yan. Subukin mong sundin para mapatunayan mong magaling ka. Kunin mo yung kautusan, patunayan mo sa Diyos na perfect ka. Kaya nga po tayo, pinalaki po tayo ngayon. Tayo nga, pinalaki lang sa 10 utos eh. Tama mga kapatid? Pero memorize mo ba yung 10 utos? Nagawa mo ba yung 10 utos? Hindi. Yun na lang. Sumunod ka ba lagi sa magulang mo? Hindi. Tayo pong lahat, naging matigas ang ulo one time or another. Ang sabi ng aklat ng Biblia, ang sabi ng Biblia, kapag ikaw pumalpak sa isang kautusan lang, 10 pa lang yung pinag-uusapan natin, pag pumalpak ka sa isa, you are tantamount na pumalpak ka na sa lahat. Kaya po sa Biblia mga kapatid, sa sobrang taas at perfect ng pamantayan at standard ng Diyos, ang grade po mga kapatid is either 100 kung perfect ka nakasunod or 0. Walang magsasabing, teka, nakasunod naman ako ng 9 out of 10. Nung nag-aaral pa po tayo, pag 9 out of 10 ang grade mo, magaling ka na. Uuwi ka na ngayon. Nasasabihin mo, 9 out of 10 ako! Pero hindi mo pwedeng sabihin kay God yan. Hindi mo pwedeng sabihin kay God, 9 out of 10, Lord! Sabi ni God, 0 ka. Bakit? Sapagkat pag pumalpak ka sa isa, palpak ka na sa lahat. If you transgress one law,
you are guilty of transgressing everything. 10 pa lang yung pinag-uusapan natin. 10 na hindi naman ibinigay sa atin dahil hindi naman tayo Israelita. Dagdag pa po natin yan yung 603 na bigay sa mga Israelita. Ano po? So nalin lang po ni Satanas ang tao na gamitin po yung kautusan para patunayan yung sarili niya na magaling siya. At kaya niyang sumunod sa Diyos at kaya niya maging banal sa pamagitan ng kanyang sariling kakayahan at gawa. Ito pong sabi ng Exodus chapter 19 verse 8. The people all responded together, "We will do how much?" How much, mga kapatid? Everything. Yabang, ano? We will do everything the Lord has said. So, nang sinabi nila yun, so Moses brought their answer back to the Lord. Pero pagkalipas po ng 1,000 taon, nang pumapasok na po ang mga hintil sa loob po ng iglesia, at ipinipilit po ng ilang Judaizers o ilang Kristiyano na who belong to the party of the Pharisees, na itong mga hintil na ito na wala namang kautusan, ay kailangang sumunod sa law ni Moses. Ito pong ibinunyag ni Pedro sa Acts chapter 15 verse 10. You are going to do everything, Ito nga, 1,000 taon na ang lumipas, ito ngayon ang verdict. So now, why are you putting a heavy burden around the necks of the non-Jewish followers of Jesus? Sino yung non-Jewish? Yung Gentiles. Are you trying to make God angry? We and our fathers, sino yung we and our fathers? Tayo, tsaka yung mga Hudyo, yung Israel. We're not able to carry that burden. What burden? The burden of what? Obeying or following 613 laws. Wala pong nakasunod. Tapos ngayon na binubuo na yung church, sasabihin ngayon ng mga Hudyo, "Oy, kayo mga hintil na wala namang kautusan, sumunod kayo para maging tunay kayong Kristiyano, kailangan magsabit muna kayo kay Moses." Sabi, wala ngang nakasunod. Bakit walang nakasunod? Kasi sabi ng Romans 3:23, "For how many have sinned?" How many have sinned, mga kapatid? All. Are you included in the all? Yes. For all have sinned. And what? Fall short. Ayun na. Of the glory of God. Nag-set si Lord ng standard, ng pamantayan, pero lahat ay nagkasala at walang nakatupad. Walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Po, ninais po ni God na bigyan ng tao ng maliwanag na larawan ng kanyang standards, ng kanyang pamantayan. At napakataas po nito, mga kapatid. Napaka-perfect po nito kasi kanya yun Ito yung standard ko Kaya nga po, di po ba, may mga babae po ngayon hanggang ngayon wala pang boyfriend? Mataas ang standard Ito ang aking standard. O kaya talagang ayaw na nila mag-boyfriend. Kasi nga, may standard na po sila sa life nila. Magiging masaya ako kahit na ako ay walang boyfriend. Amen, mga kapatid? So may standard. Si God may standard. Perfect. Wala pong nakaabot, mga kapatid. Lahat ay kinapos. Kaya binigay po ni God yung kautusan upang mapagtanto ng tao na, teka, hindi ko kaya yung standard na yan. At dahil hindi ko kaya yung standard na yan, suko ako. At dahil suko ako, maghahanap ako ng tagapagligtas. Sabi ni God, may available na tagapagligtas. At ang pangalan niya ay, si Jesus, takbo ka na sa Kanya. Bakit? Kasi siya lang ang nakasunod sa kautusan. Kapit ka na sa Kanya. Sabit ka sa Kanya. Sama ka ng 5. Sama ka ng 10. Sama mo na lahat. Because si Jesus, siya lang ang nakatupad sa kautusan. Sabi ng Romans 3:20, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Kung dadaanin mo ito sa sarili mong effort at pagpupursigi, at kakayanan, hindi ka pwedeng ma-justify. Hindi ka pwedeng ma-declare na righteous. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Ulitin ko po through the law, we become conscious of our sin. Baliktad pala. Ang law pala, hindi pala ako matutulungan maging banal. Sa law pala, magiging conscious lalo ako ng ng aking kasalanan. Kaya nga po review natin, mga kapatid, in our study of Galatians, we have discovered so far that, number 1, the law could not give the Holy Spirit. Ang kautusan, hindi po niya kayang ipagkaloob ang banal na Espiritu. Bakit? The Holy Spirit is given by
faith. Number 2, ano natutunan natin? The law could not give righteousness. Nadaanan na po natin yan. Number 3, the law could not justify. E ano kaya ng law? It could only condemn. Number 4, the law could not change the fact that righteousness always comes by faith in God's promises. So ang ginagawa po ng law, sinasabi ng law na, ikaw ay pumasok ng nakalagay, no entry. May kautusan. No? Meron po kaming pinanggalingan one time, tapos pagdating po dyan sa balagtas, yung lalabas ka na doon sa galing sa balete, pumasok ako, ang bilis. Sabi ni Sister Yang, ba't ka pumasok? Bakit? Pagdating namin sa kanto, sinalubong ako kagad nung Sir, sabing ganon, balik po kayo. Puti na lang, pinabalik lang ako. Hindi sinabi, Sir, akin ang lisensya nyo. Sir, balik po kayo. Tapos balik, opo. Sorry po. Ano po sinasabi ng law, mga kapatid? Doon pa lang sa umpisa ng street, nakalagay na no entry. Huwag kang pumasok doon sa street na yon. So anong gagamitin noong aaresto sana sa'yo para sabihin sa'yo na mali ka? Yung Yung law. Kasi sasabihin sa'yo, nakalagay po doon, bulag kayo no entry. Kaya po yung law, mga kapatid, sinasabing mali ka. Nakuha natin, mga kapatid? Sinasabi ng law that you have transgressed. Ano po ang ginawa ng law kung ito naman pala hindi niya kayang gawin? Ang law po, mga kapatid, ayon sa Galatians 3:19, tuloy natin yung verse, ang kautusan ay tumanaw doon sa hinaharap. Sa pagdating ng sinasabing seed, na pag-usapan po natin last time, sino yung seed? Si Jesus. Sabi ng law, hindi ko kaya na bigyan ka ng Holy Spirit. Hindi ko kaya na gawin kang righteous. Hindi ko kaya na baguhin ang buhay mo. Therefore, tumatanaw ako doon. Intayin natin yung seed na yon. Intayin natin si Jesus. Kaya sabi po ng talata, may hangganan ang kautusan. Kasi sabi ng verse, until. Sabi nga natin, until. Ano po ibig sabihin ng until, mga kapatid? Hanggang. So ang kautusan po, mga kapatid, may hangganan. Hanggang saan ang hangganan ng kautusan? Pag dumating na yung seed. Tanong, dumating na ba si seed? Yes, dumating na po si Jesus, mga kapatid. And so basahin po natin to. The intention of the law was to reveal people's transgressions. The intention of the law is to point them to the Savior who can deliver them. The law was not given, mga kapatid, to save the sinner. The law cannot save you. The law was given to condemn the sinner. Ikaw ay kukundinahin ng kautusan so that he might realize his need for the grace of God. So sa pamagitan lang po kasi ni Kristo, ang lahat po ng makasalanang Hudyo na kinapos, umalya sa kautusan. Pati na po, mga kapatid, yung mga ipinanganak na makasalanang hentil, gaya ng Galatians at gaya po natin, na hindi rin po nakaabot sa perfect standards ng kabanalan ng Diyos, mapapatawad. At maliligtas kapag sumampalataya po sila kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, at yun ang nangyari sa iyo nang sumampalataya ka. Amen, mga kapatid? Kinapos po tayong lahat sa pamantayan ng Diyos. Kaya wala po tayong ginawa kundi, tara, let us believe kay Jesus. Sabi ng Romans 6:23, tingnan niyo po ito, mga kapatid. Hatiin po natin to. For the wages which sin pays is what? Is death. Yan ang sinasabi ng law. Ang sabi ng law, pag nagkasala ka, bayad ka ng kamatayan. Mamamatay ka. Pero tingnan niyo po yung ipinagsisigawan ng grace, yung kalawang bahagi. But the bountiful free gift of God is eternal life through or in union with Jesus Christ, our Lord. Sabi ng law, mamamatay ka pag nagkasala ka, pero sabi naman ng grace, but may free gift of God. Eternal life yun. Sa pamagitan lamang ni Kristo. Kaya napakahalagang maunawaan po natin ang law, mga kapatid. As we understand this truth, nakita po natin ngayon kung gaano po kahangal, sabihin nga natin kahangal, at kawalang saysay, sabihin nga natin kawalang saysay, ang bigyang lugod ang Diyos o tumanggap ng kanyang pabor by attempting to keep the law sa sarili po nating lakas.
Kesa buong-buo ka na lang magtiwala sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu at sa kanyang pagpapaapaw ng biyaya sa buhay mo. Amen? So, ipipilit mo pa ba na ipagpursigihan ang sarili mong kabanalan at kaligtasan o sabi mo na lang, Holy Spirit, hindi ko po kaya, suko na po ako, I will believe in the finished work of Jesus. Saan ka doon? A o B? Dito ka na sa Holy Spirit sapagkat yun po ang mahalaga. Ano po? So as we get to know more about the role of the law, we learned about letter A, its intention. Tingnan po natin ngayon, letter B, its implementation. Sabihin nga natin, implementation. Ituloy po natin yung verses 19c hanggang verse 20. Now, dalawang bagay po mga kapatid ang kailangan para ma-implement yung role ng law. Ano po? Ano yun? Number 1, kailangan po nun ng method. Sabihin nga natin, method. Ano po ang sabi sa verse 19c? Tuloy natin yung teksto natin. The law was given through angels. There's the method. Paano binigay yung law mga kapatid? It was given through angels. Sabi ng talata, Paul's reference to angels emphasizes na ito pong mga heavenly beings na ito, may kinalaman po pala sa pagkakaloob ng kautusan. Somehow, involved po sila nung ibigay po yung kautusan doon sa Mount Sinai. The law was given through angels. There was one method, and it was through angels. Sabi po sa Exodus 23, 20-23, yun po yung mga talata, hindi natin pupuntahan. Deuteronomy 33, verse 2. In fact, sa Acts chapter 7, verse 53, sabi doon, the law was given through angels. Sa Hebrews chapter 2, verse 2, sabi po doon, the law was what? Spoken through angels. So anong method mga kapatid? Angels. Tingnan po natin yung pangalawang kailangan para ma-implement. A mediator. So hindi lang po method ang kailangan din po ng mediator. Sabi po doon sa talata, and entrusted to a mediator. Nandun naman sa teksto eh. Amen mga kapatid? The law was given through angels and entrusted to a mediator. Sino po yung mediator? Sino po yung pinagkalooban ng kautusan dun sa Mount Sinai? Si Moses. Sikuhin mo yung katabi mo, baka naghihikab na. Sabihin mo si Moses ang mediator. Amen. Si Moses po yung mediator. Sa kanya po ipinagkatiwala ang kautusan. Exodus chapter 20, verses 18-21. No? So hindi na natin pag-uusapan yan. Alam na natin kay Moses binigay yung kautusan through angels. Yun po yung method. Ang gusto ko po yung verse 20. Pag-usapan po natin yun. May malinaw pong katotohanan ng dala-dala ang talatang 20. Galatians 3:20, tuloy natin yung teksto, sabi po doon. A mediator, however, implies more than one party. But God is one. Pag binasa mo ito ba, sabihin mo, ano kakakalito naman? Ano yung sinasabi ng talatang ito? A mediator, however, implies more than one party. But God is one. Okay? Sabi ko sa mabuting balita, Biblia, Tagalog, kapag may tagapamagitan, nangangahulugang higit sa isang panig ang gumagawa ng kasunduan. Subalit, ang Diyos ay iisa. Binibigyang diin po ni Pablo ang priority o pagiging una ng pangako ng Diyos kaysa sa kautusan. Dalawa po kasi mga kapatid yung panig sa pagbibigay at pagkakaloob ng kautusan. Ano po? Sino po ang dalawang panig? Ang Diyos na nagbigay po ng kautusan, tsaka yung mga Israelita, yung mga Hudyo, na tumanggap naman po ng kautusan. At ang mediator nila ay si Moses. So pag sinabing may mediator, aba may dalawang panig. Pero sabi ng verse, but God is one. Pero iisa lang po ang Diyos. No? Kaya kinakailangan po ng tagapamagitan si Moises dahil dalawa po yung panig doon sa lumang kasunduan. Pero pansinin po natin, pagdating po sa pangako ng Diyos kay Abraham, which is the Abrahamic covenant, the foretaste o yung patikim ng biyaya, at maging sa atin po ngayon, under the Messianic covenant, the new covenant of grace, mga kapatid, the fullness of grace, iisa lang po ang panig. But God is one. Tingnan po natin sundan natin mga kapatid Sa law, dalawang panig. Kaya may mediator Ang Diyos na nagbigay ng kautusan at ang mga Israelita na tumanggap ng kautusan. Pero under this new covenant of grace, mga kapatid, sabi po diyan, God is one. Bakit?
Kasi hindi lang po ang Diyos ang nagbigay ng kautusan, siya rin po ang tumupad ng kautusan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kasama. Sabi mo sa katabi mo, palpa ka kasi. Amen mga kapatid? Hindi tayo kasama. Hindi na po kasama yung mga Israelita, hindi po kasama ang tao. Ang Diyos po ang tumupad ng mga kondisyon sa pamamagitan ng pagkakatawang tao po ni Kristo. Hanggang doon sa tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Sige, palakpakan po natin si Jesus. Ang galing ng Diyos. Amen mga kapatid? So naparito po si Jesus upang tuparin po ang kautusan. Matthew chapter 5 verse 17. Kasi hindi kaya ng mga Hudyo. Ano ho? At ang righteous and perfect standard ng Diyos through the law, tinupad po ni Kristo para sa atin ng mga sumasampalataya sa Kanya. May talata ba tayo dyan? Yes. The verse is the voice of God. Romans 8:3 and 4, sabi po doon. For what the law was powerless to do, wag muna natin ituloy. Tanong, what was the law powerless to do? Ano hindi kayang gawin ng kautusan? Yung pinag-usapan na po natin. Na ikaw ay iligtas, na ikaw ay baguhin, na ikaw ay gawing matuwid, no, righteous, na ikaw ay gawing katanggap-tanggap sa Diyos. The law was powerless to do. And sabi ng verse, for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, dahil tayo pong lahat ay mga pinanganak na mga makasalanan at kahit na anong gawin mong pagbabago dyan, i-rehab mo, babalik uli yan sa rehab. Hanggat hindi nababago yung kanyang puso sa loob, hanggat hindi siya nabuborn again, hanggat hindi siya nagiging bagong nilalang. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did. May power si God. Ano ginawa niya? By sending His own Son in the likeness of sinful flesh. God sent His Son, sabi nga natin, in my likeness. Naging kamukha ko, katulad ko si Jesus. Nagkatawang tao siya, naging laman siya, naging dugo siya. Yung mga experience ko, dinaanan din niya bilang isang tao. Sabi doon, to be a sin offering. Bakit naparito si Kristo? To be a sin offering. Whose sin? Our sin. Sabi nga natin, my sin. My sin. To be a sin offering. And so, ginawa ni Jesus, so He condemned sin in the flesh. Hinatulan po niya ang kasalanan natin. Hindi tayo yung kanyang hinatulan. Yung kasalanan. He condemned sin in the flesh. Bakit? Ito na. In order that the righteous, perfect, standard requirement of the law might be fully met in us. Nakuha niyo yung mga kapatid? It was fully met in you. Sabi nga natin, in me. So, if Jesus fully met the requirement or righteous requirement of the law in you, are you now righteous if you believe? Yes. Ano po? Biruin mo kapatid, ikaw yung nagkasala, pero siyang tumupad. Pagkatapos, ibinigay niya sa'yo yung righteousness. Biruin mo mga kapatid, na po, siya po yung, ikaw ang kasali sa takbuhan, 100-meter dash. Ang kalaban mo si Bolt. Yun yung fastest man alive. Wala pa yata nakaka-break sa record ni Bolt. Yun yung fastest man alive. Pero sabi ni Jesus, tabi, ako lalaban kay Bolt. Lumaban si Jesus Christ ng 100-meter dash. Nanalo si Jesus Christ. Iniwan si Bolt. Pagkatapos nung sinasabitan na siya ng gold medal, sabi ni Jesus Christ, teka, kunin ni Jesus Christ, sasabit ko sa'yo, Lance. Because you believed. Hallelujah! Amen mga kapatid? And so si Jesus, He fulfilled the requirement of the law, the righteous requirement of the law. Bakit hindi mo mag-fulfill yung righteous requirement of the law? Because you are unrighteous. You are a sinner. How can you fulfill something that is righteous? Amen mga kapatid? And so He fulfilled yung righteous requirement of the law. It was met now in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. So Galatians chapter 3 verse 20, mga kapatid, underscores yung uniqueness, yung sufficiency of God. He is the ultimate authority and source of our salvation. Hindi ikaw, hindi ang relihiyon, hindi ang samahang ito, no one and nothing except God.
Si God lang po ang source. Ipinapaalala po nito na ang relasyon natin sa Diyos, mga kapatid, ay hindi po nakabatay sa pamamagitan ng sino mang tao o anumang relihiyon, kundi sa pananampalataya lamang po natin kay Kristo Jesus. Maaari po tayong direktang lumapit sa Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, which is, sa totoo lang, si Kristo naman talaga yung mediator natin with God. Siya yung naging mediator natin with God, pero hindi ibig sabihin na naging dalawa yung panig, sapagkat ang covenant, new covenant is between God and God. It is between God the Father and God the Son. Kaya nga sa Hebrews chapter 10, sabi ni God the Son, "Here am I, here is my body, I have come to do your will." I have come to do your will. Kaninong will? Kay God the Father. Sinong sasalita? Si God the Son. Silang dalawang magkausap. Kaya ang gagawin na lamang, sasampalataya ka na lang. At kapag ikaw ay sumampalataya, damay ka sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! So ano role ng law, mga kapatid? Ang role lang ng law, simple. Isabihin sa'yo na palpak ka. Sabihin sa'yo na ikaw ay makasalanan. Tapos ituro si Jesus, doon ka lumapit. Kay Jesus. Amen, mga kapatid? So nakita na po natin, Roman numeral number 1, the role of the law, ang papel ng kautusan. Now let us learn about, gusto niyo pa? Roman number 2, the restriction of the law. Sabi ng verse 21, yung pagkakapos, balik lang po natin. Ang pagkakapos ng kautusan. Sabi mo nga sa katabi mo, kapos ang kautusan. That is the limitation of the law. Sabi po doon sa verse 21, is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. Notice the restriction of the law. The law could not impart life. That is the restriction. That is the pagkakapos ng kautusan. Sinasabi niya yung standard, pero hindi siya pwedeng magbigay ng power para ma-meet mo yung standard. E di kapos. That is the restriction of the law. Sabi sa ang salita ng Diyos, kung ganoon, taliwas ba ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi, ano? Hindi, wala yung ano. Hindi. Sapagkat kung ang kautusan ay makapagbibigay buhay, ito na sana ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Binibigyan din po ng talatang ito, mga kapatid, yung layunin, yung limitasyon, pagiging kulang at kapos ng kautusan. Nililiwanag po nito, mga kapatid, na ang kautusan ay hindi kumukontra. Ayun, Hindi po siya tumataliwas, hindi po siya tumututol sa mga pangako ng Diyos, kundi nagpapahayag pa nga ng pangangailangan natin ng tagapagligtas. Samahan niyo po ako sa isang logical na pag-iisip na ito, mga kapatid. Sino po ang nagbigay ng kautusan? Sagot. Sino po ang nagbigay ng kautusan? Ang Diyos. Pangalawang tanong, sino po ang nagbigay ng mga pangako? Ang Diyos. So therefore, mga kapatid, logically, hindi po kinukontra ng kautusan yung mga pangako ng Diyos. Bakit? Siya lang pala pinagmulan lahat . Kasi kung kinukontra po, edi magkagayon, lalabas po, kinukontra ng Diyos ang sarili niya. Siya na nga nagbigay ng pangako, siya pa nagbigay ng kautusan. Kung magkalaban nga yung kautusan tsaka yung pangako. Hindi po, mga kapatid. Bahagi po ng plano ng Diyos, kapwa yung kautusan at tsaka po yung mabuting balita ng biyaya. Anong ginagawa? Magkaiba lang po sila ng layunin. Okay? Itinuturo po ng kautusan na makasalanan ng tao, samantalang itinuturo naman po ng mabuting balita ang paraan para makalaya ang tao sa kasalanan. At para mapanghawakan ang tunay na buhay. Sino yung tunay na buhay? Colossians 3:4, si Jesus. Sino yung tagapagbigay ng buhay na ganap at kasiya-siya? John 10:10, si Jesus. Ano po? So sa makatuwid, hindi po nilalabanan ng kautusan ang mga pangako ng Diyos. Ahente ang kautusan ng pangako ng Diyos. Sabihin mo natin, ahente. No? Ahente po siya, instrumento po siya ng pangako ng Diyos. Para makita po ng tao ang malalim nilang pangangailangan ng habag at biyaya na mula po sa Diyos. Malinaw po na ipinagkaloob ng Diyos, kapwa ang kanyang kautusan at ang kanyang mga pangako, kaya lang magkaiba, sabi ko nga kanina, magkaiba po sila ng layunin. At ayon po sa ating talata, hindi po layunin ng kautusan na magbigay ng
buhay. It is not the job of the law to give life. Kasi sabi ng verse, kung makakapagbigay buhay sana ang kautusan, di sana wala nang grace. Sana ito na ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Kaso hindi, nag-provide si Lord ng bagong paraan. Bakit? Kasi nga, hindi nga kayang ng kautusan na magbigay ng buhay. Okay? And so, the law cannot give life. The law cannot produce righteousness in us. That is the restriction of the law. Yan po yung kanyang pagkakapos, pagiging kapos. Ngunit may gamit po ang kautusan. Ano pong gamit ng kautusan? It shows us our sin. It points us to Jesus Christ, who is the source of life and righteousness. Amen? Nasumpungan mo na ba si Kristo? Sino nagturo sa'yo? Yung kautusan. Sinabi ng kautusan, naku, you are a sinner. You cannot save yourself. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yan po yung gamit ng kautusan. Kaya kapag lumapit ka kay Lo, kung makakausap mo man si Lo, sabihin mo kay Lo, Lo, no, pwede mo ba akong iligtas? Lo, pwede mo ba akong gawing matuwid? Ano sabihin sa'yo ni Lo? Naku, sorry. Hindi kita kayang iligtas. Nakakamali ka sa paglapit sa akin. Sorry, Anthony. Hindi kita kayang gawing matuwid. Hindi kita kayang gawing pabanalin. Ang papel ko lang, Anthony, ay sabihin sa'yo na palpak ka. Ang papel ko lang ay ituro yung tunay na makapag-aalis ng iyong mga kasalanan. Yun yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palakpakan nga po natin si Jesus. Kaya po may restriction po ang law. May limitasyon siya. Meron siyang pagkakapos. And so this verse, mga kapatid, highlights yung importance of faith in Jesus rather than relying on our own efforts. Do not trust in your own effort. Huwag mong pagtiwalaan yung effort mo. Kasi hindi yan A1 effort. Yan po ay kulang. Yan po ay kapos. Ano po? And so, nakita ko natin, Roman numeral number 1, the role of the law, ang papel ng kautusan. Pangalawa, the restriction of the law, ang pagkakapos ng kautusan. Tingnan po natin yung ikatlo, last. The repression of the law. Ang pamimigil ng kautusan. Teka, Pastor, saan ako pinipigilan ng kautusan? Ibasahin natin yung verse. But Scripture has locked up everything under the control of sin. Good news ba yan? Bad news? Mga kapatid, wala po sa mukha ko ang sagot. Nandun. Good news po ba yan, mga kapatid, o bad news? Bad news, The Scripture has locked up everything under the control of sin. So that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. Ano po sinasabi ng talatang ito, mga kapatid? Yung pangangailangan po ng lahat ng tao ng kaligtasan na makakamtan lamang po natin sa magitan ng pagsampalataya kay Kristo. Yung pong word na scripture diyan, mga kapatid, refers to the Old Testament law. Kasi nung isulat po yan ng yung Galatians, hindi pa naman po buo yung Bible. And so pag sinabing the scripture, it refers to the Old Testament, yung mga naisulat na. Yung kautusan, it reveals that all people are held captive under sin. So the law did not make men better. The law made men worse. So, nakakakilabot. Ano po, mga kapatid? Kasi sa panahon po natin ngayon, marami po nagsasubmit sa law. Akala po nila, pag nag-submit sila doon sa law, mga kapatid, mas magiging mahusay sila. Mas magiging banal sila. Pero napag-usapan na po natin, hindi nga kaya ng law na magbigay ng righteousness. The law does not make you better. The law even makes you worse. So sa halip po na magbukas ng pintuan ng kautusan para makatanggap po tayo ng buhay at katwiran, ayon nga sa verse 21, ikinulong po nito ang tao sa kapangyarihan ng kasalanan. That is the repression of the law. Kaya mayroon pong pamimigil ang kautusan. Tingnan niyo po Romans chapter 7 verse 5 from the New Living Translation. When we were controlled by our old nature,
Dadandahanin natin. Sinful desires were at work within us. Nung ikaw at ako ay mga makasalanan pa, anong desire ang at work within us? Sinful. Hindi holy. Ano? Sinful. Sabi po doon. And the law aroused these evil desires. Ano po ibig sabihin ng aroused? I-agitate. Paigtingin. So meron ka na bang sinful desire nung makasalanan ka? Yes, pero nung dumating yung law, lalong umigting yung iyong sinful desire. That produced a harvest, ay na, namunga ka na. Gumawa ka na ng a harvest of sinful deeds, nagresulta saan? In death. Sino pong nag-arouse, mga kapatid? Yung law. Amen? Yung law, yung kautusan, yun po ang nagpaigting. Sabi po ni Pablo, tingnan niyo po sabi sa Romans chapter 7 verse 9, I used to be alive without the law. Galing, ano? Ang ganda lang muna tayo. Ano daw si Pablo, mga kapatid, nung walang kautusan? Alive. Anong gusto mo? Alive o dead? Alive. Uminom ka na ba ng alive? Ano gusto mo? Alive o dead? Siyempre alive. Sabi ni Pablo, I was alive without the law. But when the commandment came, what happened? Sin sprang to life. Nung dumating daw po yung kautusan, lalo namang nagkasala ako. Kaya nga mga kapatid, kapag may utos, hindi nasusunod. Umuwi ka mamaya ng maaga, ha? Uuwi ba? Umaga, ha? Nagkamali po akong tinig, sabi niyo po umaga. Maaga, sabi ko. Gawin mo to, ha? Gawin mo yan, ha? No, hindi po nagagawa. Bakit po? Kasi nga may kautusan. Kinakailangan manggaling sa puso. Biyaya. Ano? Kaya yung isang nabiyayaan na, hindi mo na utusan. Hindi mo na yung sasabihin, oy, mahalin mo yan. Oy, patawarin mo yan. Oy, itigil mo na yan. Hindi mo na sasabihan. Kasi alam niyang nabiyayaan na siya. Na-experience niya na yung pag-ibig ng Diyos, kung paano siya ipinatawad ng Diyos. Pero yung pag may commandment, sin sprang to life. Diyan po, actually, just in Romans chapter 7, ang tinutukoy ni Pablo dyan na sin niya is the sin of covetousness. Nasaan po yung sin of covetousness? Nasa anong grupo ng mga utos? Nasa 10 commandments. Diba sabi doon, do not covet. Kaya si Pablo, meron po siyang evil desires ng covetousness. Ano nga pong covetousness? Tagalog? Pagnanasa. Pag-iimbot. Yung meron kang ano. So meron si Pablo. Si Pablo? Oo, si Pablo. Bakit? Kasi pareho lang naman natin po si Pablo. Nanligtas din po ng Diyos. Kaya nung dumating po ngayon yung law, nung naging pariseyo na po siya, lalo ba siyang naging covetous? Oo. Lalo po siyang napasa ilalim sa covetousness. So hindi po nagbibigay ng buhay at katwiran ng kautusan, mga kapatid, kundi inihanda lang nito yung daan para sa mabuting balita ng biyaya. Idiniklara po ng kautusan ang buong mundo ay bilanggo ng kasalanan. Para ang tao ay maging desperado at sabihin ng tao, suko na ako, kailangan ko ng tagapagligtas, hindi ko ito kaya, kailangan ko si Jesus. Jesus, lumalapit po ako sa inyo, sasampalataya po ako sa inyo, at sa tinapos niyong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Amen, mga kapatid? Yung law po parang fisherman, no, meron siyang lambat, na pag nahuli ka na doon sa lambat, ikaw ay isda, wala ka ng kawala. Ang patak mo ay sa bagong palengke na. No? Kaya po yung mga buhay na tilapia na binibili po natin, sabi, bakit ba ako tumatalon doon sa ano? Ano gagawin nung nagtitinda? Halika rito. Lalagay siya ulit doon. No? Kaya langoy-langoy ka lang dyan, mamaya may bibili rin sa'yo. Langoy-langoy ka lang dyan, mamaya titirahin ko ulo mo. Para mahilo ka, tapos hindi mo na mararamdaman. Pagkahilo mo, tagpas ang ulo mo. Kakaliskisan na kita. Hindi na po siya nakawala.
Para po yan mga kapatid, yung jailor, yung kautusan para siyang jailor na ikaw ay hinuli niya, ikaw ay preso na, at nung ikaw ay preso na, ikaw ay inakusahan pa, at nung ikaw ay inakusahan pa, sinabihan ka pa na ang parusa mo ay kamatayan. Wala ka nang kawala. Kaya po, anumang pagpupumiglas ng tao, hindi po siya makakawala. May repression ng law. May pamimigil ang law, no? Hindi siya makakawala sa katotohanang ayon sa kautusan, makasalanan siya. And no one can be justified by their own efforts or by following the law. At ang tanging susi lamang mga kapatid, para makawala po tayo sa ating makasalanan ay si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaso, tigas ng ulo ng ibang tao eh. Sinabi na nga ni Jesus, through me, nandun pa sa true sa ibang true. Naghahanap pa ng ibang daan. Naghahanap pa ng ibang pananalanginan. Naghahanap pa ng ibang gagawin para maligtas ang sarili nila. Samantalang sinabi na nga ng Biblia, it is true. Jesus. Amen mga kapatid? Did we get to know more about the law today? Reviewin po natin mga kapatid. 1, the role of the law is to show that man has transgressed, has overstepped, and to point him to Jesus the Savior. Number 2, the restriction of the law is that it cannot give life and righteousness. At dahil itinuturo ka ng law kay Jesus, who is the life and righteousness, kanino lang masusumpungan ng life and righteousness? Kay Jesus. Lapit ka na kay Jesus. Amen mga kapatid? Number 3, the repression of the law. Ano ginawa ng law? It locked up man. Basahin na po natin mabilis para mamamatay na yung ano. It locked up man under the control of sin until he believes in Jesus, the Savior. Amen mga kapatid? Nagturo po ba si Pastor Anthony ng tungkol sa law? Oo. Pero ang tinuro po natin ay kung ano ang law, ang papel ng law para mas ma-appreciate po natin ang available na grace only through Jesus Christ. Now that you know more about the law, tatakbo ka pa ba sa law? No. Hindi, kapatid. You are loko. Kapag tumakbo ka pa, di ba po yung sabi sa Galatians? Ano kayo't mga hangal na mga taga-Galacia? Ano kayo't mga mangmang na mga taga-Galacia? Bakit nagsimula kayo sa pananampalataya? Bakit tinatapos nyo sa gawa ang inyong buhay Kristiyano? Ano yun mga kapatid? Yung pagpapatuli nila. At yung pagpapatuli nila is bahagi ng kautusan. So huwag po tayong tumakbo sa kautusan mga kapatid. Mamamatay ka. Takbo tayo kay Jesus, who is the life. At ikaw ay buhay. Ano pong take away natin mga kapatid? Basahin natin sabay-sabay. Hawakan natin ang ating mga puso. Sabihin po natin, as a child of God, sin is no longer my master. Because I am not under the law, but under grace. Romans chapter 6, verse 14. Palakpakan po natin si Jesus sa umagang ito. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, ang salita mo ay nakakapagpalaya. Once na binabasa po namin ito at pinag-aaralan with a new covenant perspective, with the finished work of Jesus as lens, lalong nagiging malinaw po ang mga talata as the Holy Spirit teaches us. Salamat po, Panginoon, sa inyo lamang namin masusumpungan ng kalayaan, ng kaligtasan, Panginoong Jesus. Kaya kapatid, kung narito ka ngayon, sinampalatayanan mo na ba si Kristo? Gawin mo yun ngayon. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Kapos ang aking mga gawa. Kulang ang aking pagpupursigi. Kulang ang aking pagpupursigi. Kailangan kita. Kailangan kita. Ikaw lang ang tagapagligtas. Ikaw lang ang tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa iyo. Sa tinapos mong gawa sa krus. Sa tinapos mong gawa sa krus. At muling pagkabuhay. At muling pagkabuhay. Salamat po. Salamat po. Pinatawad niyo na Pinatawad niyo ang na lahat kong kasalanan. ang lahat kong kasalanan. At iniligtas niyo ako ngayon. At iniligtas niyo ako ngayon. Dinideklara ko, Dinideklara ko ako ay na ligtas. ako ay ligtas. Hindi dahil sa aking kabutihan, Hindi dahil sa aking kabutihan. kundi dahil sa inyong mayamang biyaya. Dahil sa iyong mayamang biyaya. Salamat sa pangalan ni Jesus. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Salamat po, Panginoon. Kilala mo ang mga nagsisampalataya sa iyo. Dito man sa kapulungang ito o sa mga makakapanood pa ng mensaheng ito.
We pray, O Lord God, na Ikaw ang Diyos na mag-akay po sa aming lahat. Sa isang iglesia, Panginoon, ang tinuturo, tinataas, kinikilala, ay Ikaw lamang, Jesus, ang iyong mayamang biyaya, o aming Diyos. Salamat po, Panginoon, na iniligtas mo na po kami, dineliver mo na po kami, Panginoon, mula sa amin sa mga sariling kapos at kulang-kulang na gawa. At ngayon, hindi na po kami nakatingin sa mga gawang ito, kundi sa iyo. At kung gagawa man kami ng mabuti, hindi pa rin ito galing sa amin. Ito ay galing sa inyo. Energized by you, empowered by you. That all things belong to you, and all glory are yours and yours only. We pray all of these things, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.